Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Pinuhuli kayo ng NBI dahil sa tapat na kaso sa consideration ng mga documents. Duha ka mga babae nga nagpakaruning ng real estate agents, arestado ato sa entrapment operation sa NBI. Mga atsal ug kalabasa, gipanglabay kilid sa dalan sa Libuna, Bukidnon tungod sa barato nga presyo sa kumpra niini. Lead counsel ni former President Rodrigo Duterte nga si Attorney Nicholas Kaufman salig nga maakwit si FPRRD sa reklamong crimes against humanity sa ICC. Supporters ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City ginaampo ang maayong panglawas niini. Samdan og buros nga iho napalgan sa baybayon sa Kabadbaran City. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Arestado ang duha ka babae human nagpakaaron inong real estate agent atol sa entrapment operation sa NBI. Atong saro ng detalye ini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, ang mga dinakpan gireklamo human matud pa nga illegal nga nagapamaligya og rollouts sa Davao City. Pinuhuli kayo ng NBI dahil sa tapat na kaso sa consideration ng mga documents. Kung meron kayong sasabihin, pwede kami titaban sa inyo sa otoman. Naiintindihan niyo ba yung nakarapatan niyo? Sige, sama na kayo sa NBI. Paul, tinawakan nila ako. Okay. Kunin mo, state niya. Giaresto sa mga personahe sa National Bureau of Investigation 11 ang duha ka babae ato sa entrapment operation. Gawas daw sa Kamol sa Bajada, Davao City, kagahapon human ginawat ang marked money. Illegal matud pa nga nagapamaligya ang duha og luna, partikularmente mga rollouts o residential lots sa Turil ning syudad. Nagpakaroon ingnong broker o agent matud pa ang mga dinakpan. Apan sa pagsuta sa NBI, dili sila lisensyado ug way mga igong dokumento aron mamaligya og yuta. Ito nga walang authority, hindi mga licensed broker or agents. They don't have any license at all. And they don't have any authority also from the rightful owner of the property. Ang usa sa mga nagreklamo miingon nga nagsugod ang duda sa mga suspect dihang iyang nasayran nga peke ang gipakita nga special power of attorney o SPA nga kuno gikan sa landowner alang sa 7,000 square meters nga luna sa Atanawe, Barangay Barakatan. Napangitaan usab daw niya og pamaagi nga maistorya ang tag-iya nga naa sa Manila ug didto niya nakumpirma nga na-scam siya. First na ko nga pagkakita sa SBA, naka-notarize naman. Pero wala na ko napansin, wala pa lang silyo. Ayun, nakapagbigay na, naghatag na ako ng amount of 310,000 pesos. Ang laing nagreklamo nakahatag na og 1.7 million pesos alang sa 2.3 hectares nga luna sa susamang barangay. Kaso paglapas sa Real Estate Service Act ug STAFA ang atubangon sa mga dinakpan. Wala na sila mihatag og pahayag. To all agents na walang license na nagbebenta or engaging into transactions of real estate na wala namang authority coming from the government or from the DSUD, no? To stop this kind of activity kasi illegal ito, illicit. And the NBI and other law enforcement agency will not stop arresting them. Sara, nagpaymang usab ang NBI 11 sa mga mupalit og luna kini mga rollouts nga moadto sa mga hingtungdang ahensya aron masiguro nga lehitimo ang ilang mga dokumento sama na lamang diha sa Registry of Deeds kung title og di ba kaha sa Department of Human Settlement and Urban Development aron dili ma-scam. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban. Ato ng sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Mga bagong harvest nga atsal ug kalabasa sa usa ka mag-uuma sa Libuna, Bukidnon, gipanglabay na lang kilid sa dalan tungod matud pa sa kabarato sa presyo sa kumprada niini karon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Labay na lang tungod sa kabarato, guys.
Sayang kayo. Mao kini ang gidangatan sa mga bagong harvest nga atsal ug kalabasa sa usa ka mag-uuma sa barangay Maambong, Libuna, Bukidnon. Gipangyabo na lang kilid sa dalan ang maong mga gulay aron mapuslan sa mga buot mukuha. Sigon sa uploader sa video nga si Junjun Akla, nga gibiyaan na lang kuno sa tag-iya ang maong mga gulay tungod sa kabarato sa presyo niini. Nasayran nga gikanaog sa tag-iya ang mga gulay aron i-deliver sa ilang komprador. Apan wala kini gidawat tungod walay biyahe ang barko pa Manila ug puno usab ang ilang bodega. May biyahe. Di madaot ra siya paingon. Motong kuan gibali sa bodega, gipabaklod kayo sa bodega po to, mga lata ram to dito. Gibana-bana ang moabot kuno sa halos usa ka tonelada ang gilabay nga mga atsal ug usa ka elf truck nga mga kalabasa. Ana lang kuno sa 6 pesos matag kilo ang komprada sa kalabasa, samtang 15 pesos lang sab ang per kilo sa atsal. Butang nga dili gyud kuno makabawi sa ilang gasto. Kung isuroy mas musamot og kadako ang lugi. Nah, kasamot yun kayo kay una-una lang ang transport o ang labor cost, madugang nanungka. Unya raba kung isuroy nimo, labas na kay murag ikaw na namugos di samot taginoon nga. Wala kay madaw-daw. Hinuon nakaabot na sa buhatan sa Department of Agriculture 10, Agribusiness and Marketing Assistance Division, kung DA Ahmad ang maong panghitabo. Apan wala pa sila nagpagula og pahayag kalabot niini. Sumala ni Junjun Akla, ang trabahante sa mga tag-iya nga gisugda na og daro sa mga tag-iya sa uma ang maong gulay aron mahimo kining kabahin sa ilang preparasyon sa abono alang sa ilang sunod nga cropping season. May resulta sa angkat sa gawas niya. Nay ato dire kay ngalata lang dili nila ihapag tas lain nga lugar nga nagmahal. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Sa padayong pagbantay ug pagbisita sa mga supporter ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa balay niini sa Davao City, pipila sa mga mibisita, miuli pa gikan sa laing nasod. Samtang padayon ang pag-ampo alang sa kaluwasan sa kanhi Pangulo. Atong sero ng detalye niini sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, dagsag yapon ang mga supporter ni FPRRD ang nagabantay ug nagabisita dinis sa iyang balay sa Davao City. Samtang ang uban miuli pa gikan abroad. Doon na sa mga kiigsunan natong Muslim ang dinhin na nagpahigayon og Islamic prayer nga kabahin sa bulan sa Ramadan. Doon na sa mga ubang supporter ang padayon na nagaampo alang sa mayong panglawas ni kanhi Pangulo. Lakip na ang yang executive secretary nga gidala sa ospital kagahapon sa The Hague, the Netherlands. Miulan man kagahapon apan padayon gyapon sa pagpangabot ang mga supporter ni kanhi Pangulo Rodrigo Duterte sa gawas sa panimalay niini sa Davao City. Ang atong mga kaigsuonang Muslim dini nasab nagpahigayon sa ilang Islamic prayer. Bilang nagpapakita kami ng suporta sa kanya dahil marami din itulong niya sa amin sa mga Muslim. Doon na say supporter nga Pinoy kinsa citizen na sa London ang mipauli pa sa Pilipinas aron lang mo bisita sa balay sa kanhi Pangulo. Gani emotional kini diyang nibawan nga giaresto kini sa otoridad o gidala sa International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands, gumikan sa reklamong crimes against humanity. Oh my God. It really upset me. It really upset me. It's almost like he was my father. It's just a spontaneous crying. And I don't want to cry here. I don't know. I have just that feeling for him. Samtang padayon ang pag-ampo sa mga supporter ni FPRRD alang sa kaluwasan niini, sukad pa ni atong March 13 kanusa nadawat ang impormasyon nga i-raid matud pa ang panimalay niini ni adtong adlaw. Ug dihang naibawan sa mga supporter nga nalidala sa ospital ang Executive Secretary sa kanhi Pangulo nga si Attorney Salvador Medjaldia kinsa kauban ni FPRRD sa The Hague, the Netherlands. Gilakip na sad nila sa pag-ampo ang mayong panglawas niini. Kining atong gihimo atong i-offer alang sa hingpit nga kagawasan ni Tatay Digong nga ato karon sa The Hague. Ug usab atong iapil sa atong pag-ampo ang ilahang kahimsog lakip si ES Medjaldia nga duna po'y gibati sa iyang panglawas. Sara, sa karon ginatutukan nato ang sitwasyon dinhi sa panimalay ni FPRD ug sa karon hapsay ug malinawon gyapon ang sitwasyon diri. Sara.
Okay, daghang salamat, Efren Mamak. Usa ka buros nga iho nga dunay samad ang napadpad sa baybayon sa usa ka barangay sa Kabadbaran City. Apan namatay gihapon kini. Samtang gibuhian sa dagat ang mga pop o anak ni ini. Ani ang report? Excited pa kining mga liguay sa baybayon sa Barangay Kaasinan sa Kabadbaran City sa Agusan del Norte, dihang dunay nakuha nga dakong isda bandang alas 3 Martes sa hapon. Apan dali kini nilang gibuyan, dihang nasayran nga usa kini ka iho. Dali. Hala. 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 Sumala sa uploader sa video, wala sila nagtuo nga usa ka makamatay nga klase sa isda ang nakuha sa iyang mga kaubanan. Kuan sir kanang murag yang ikog ba? Yang palikpik. Abi na mo kuan kanang Blue Marlin bito barilis. Oo. Kay murag siya barilis tapos pag biras ako sa tong nagkotong makauban ako. Iho man di ay. Bisan ini, gidala nila kini sa baybayon, apan dunay residente nga gilambusan kini og kahoy. Sumala sa uploader, nahadlok gayud sila dihang nakita ang iho. Nahadlo kayo sir. Kay first time ba kita ginagawan sir iho nga nagpadaplin sir since birth. Dihang gisuta, nasayran nga duna kini samad sa iyang hasang nga daw gitigbas. Busa gilayon nila kining gireport sa otoridad. Ana matod pa sa 9 feet ang gitas-on sa maong pating ug dunay gibugaton nga anaa sa 100 kilos. Buros sab matod pa kini. Apan tungod sa naiaguman ining samad, namatay gihapon kini. Busa sa tabang sa barangay ug BFAR, gikuha na lang ang mga pop o anak niini nga anaa sa 30 ka buok o gibuhian sa dagat aron maluwas. Samtang gilubog na ang maong iho. Tambag sa otoridad, gilayng i-report kanila kung dunay makitang susamang mananap aron maaksyonan o dili kini pasakitan. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mamahimo matud pa nga mabasura ang reklamong crimes against humanity batok ang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC kung pakyas nga makapresenta ang prosekusyon og substantial case batok sa kanhi Pangulo. Ang detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, gilatag sa mga giimbitang abogado sa podcast ni Mayor Bassey Duterte ang mga kalapasan sa giingong pagdagit kay former President Rodrigo Roa Duterte, labi na ang issue sa jurisdiksyon. Ato sa first appearance ni kanhing Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, gimando sa presiding judge nga ipresenta dayon sa prosekusyon ang ilang mga ebidensya batok ang FPRRD sa reklamong crimes against humanity. Sa podcast ni Davao City Mayor Bassey Duterte, diin dunay duha ka mga giimbitang abogado. Sumala nila, magdepende matud pa sa gibug-aton sa mapresenta nga ebidensya sa prosekusyon kung upadayon ngadto sa trial o dili ba kaha ma-dismiss ang kaso batok ang FPRRD. In other words, the defense and the prosecution should already be studying before September 23. Kaya kung September 23, the prosecution cannot present a substantial case that will move to the trial, then automatically by September 23, the case will be dismissed. Human sa confirmation of charges sa September, magsugod na ang trial. Apan mamahimo matud pa nga maka-apply og interim release alang kay FPRRD, una pa man ang trial. Hinoon, midumili na sa paghatag sa ilang defense strategy ang legal counsel ni FPRRD nga si Attorney Nicholas Kaufman. Sa issue sa jurisdiksyon, base sa Rome Statute, ang Office of the Solicitor General nag-file na kaniadto og apela nga isuspend na sa ICC ang investigasyon labot sa war on drugs sa Administrasyong Duterte tungod gibarugan nga walay jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Dugang sa mga abogado, dili matud pa makaproceed sa trial kung sayop ang pamaagi sa pagdakop sama sa gihimo kay FPRRD. Ang problema ana is the way he was offered. First, he was served the warrant of arrest.
Number two, how he was offered to the ICC. These are jurisdictional problems already. And that can be the first question. Because if you cannot pass on how you were arrested, how the warrant of arrest was served, then that case can automatically be dismissed. Ang pasabot ni Ana is if the process by which the evidence or jurisdiction the evidence was gathered was illegal, then any evidence gathered as a result of the process is also considered illegal and cannot be admitted in evidence. Bisan pa man kuno og miyembro sa ICC ang Pilipinas, wala gihapoy jurisdiksyon ang ICC. Sanglit dunay balaod og naga-function pa ang judiciary og mga korte sa nasud. So, even under RA 9851, there already a provision saying na dili pwede ihatag ang jurisdiction kay dirisa. And even if there is already a warrant of arrest there, we still have to look at the applicable extradition treaties and laws. Exactly. Karon, we do not have an extradition treaty with the ICC because ICC is not a state. It's not a state. Sa hisgutanan sa proseso sa International Criminal Police Organization o Interpol, mumando matud pa kini nga iagi pa ang arrest warrant sa lokal nga korte. Ang Regional Trial Court mo'y musuta kung valid ba ang arrest warrant una muhatag og go signal sa pag-aresto. Local court. Because kung mo extradite ta og tao, criminal, moadto man sa ta sa court. We will have to go to the local court first and then say the local court will determine if that warrant of arrest is accurate. Okay. Or valid. Or valid na siya. Or legal ba na or regular. Now, wala na gibuhat pag-aresto nila ni PRRD. No, I refuse to use the word arrest. Pagkidnap. Pagkuha nila kang PRRD. Ang Office of the Solicitor General nga mauuntay mga bugar sa gobyerno, mibalibad na nga modepensa sa mga opisyal sa gobyerno nga gipasakaan og kaso sa korte labot sa pagdala kang FPRRD sa ICC. Human gibarugan sa OSG nga walay jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Sara, dugang ni Attorney Day nga mamahimo pasakahan og kasong kidnapping, serious illegal detention ug anti-graft ang mga opisyal sa gobyerno nga nalambigit sa pagplano ingon man pag-execute sa pag-aresto ug pag-surrender kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte ngadto sa International Criminal Court. Samtang sumala ni Vice President Sara Duterte nga gawas kay Attorney Kaufman, doon na pa siya mga abogado nga nakaistorya karon ug sumala pa og galing mo on board na ang mga dugang abogado ug nga maiulangkob sa defense team ni PRRD, mamahimo na nga mo withdraw isip legal counsel si Attorney Salvador Medialdea. Sanglit buot sa ilahang kampo no nga dunay experience gayud sa ICC amulangkob sa ilang defense team. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Salig ang senior counsel ni kaning Pangulong Rodrigo Duterte nga mao ang British-Israeli lawyer nga si Nicholas Kaufman nga maakwit ang kanhi Pangulo sa reklamong crimes against humanity sa International Criminal Court. Samtang ikumpirma ni Vice President Sara Duterte nga dili lakip sa defense team sila Attorney Salvador Medialdea ug Attorney Harry Roque. Ato ibalik si Argil Relator. Nakatakda unta nga mobisita si Attorney Salvador Medialdea kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte adlong Martes. Apan samtang naga-register kini sa reception counter sa detention center. Naglain matud pa ang paminaw ni ini. Sumala sa Philippine Embassy sa the Netherlands. Busa, gilayon siyang gisakay sa stretcher o gidala sa ambulansya sa ospital. Ana-ana matud pa sa regular hospital room si Attorney Medialdea gikan sa emergency room. Sa unang higayon, nagkatagbo na si kanhing Pangulong Rodrigo Duterte ug ang British-Israeli lawyer nga si Nicholas Kaufman. Nakahinabi ni FPRRD sulod sa detention center ang iyang counsel sa ICC. Human gipirmahan ni FPRRD ang nominasyon ni Attorney Kaufman. Salig si Attorney Kaufman sa ilang depensa sa reklamong crimes against humanity nga gipasaka batok kang FPRRD sa ICC. I'm very confident of the strongest defense possible, and I'm very confident that he will be acquitted, indeed, even at the earliest stage possible. So you won't wait for the
September 23 confirmation of charges hearing anymore? We will be filing all necessary applications in due course. I'm not prepared to comment on the defense strategy at this moment in time. Misaad matud pa sa Attorney Kaufman nga adlaw-adlawon ang pagbisita kang FPRRD samtang anaa pa siya sa The Hague ug kung tugutan siya. Nakabisita sa pagbalik si Vice President Sara Duterte sa iyang amahan. Sumala ni VP Sara nga ginamugna pa ang mulangkob sa defense team ni FPRRD. Buot matud pa sa kampo ni FPRRD nga nakafocus gayon ang mga abogado sa kaso. Dili matud pa apil sa legal team si Attorney Medialdea ug Attorney Harry Roque. Sanglit wala pa na-establish ang basehan sa iyang pagtener sa the Netherlands. Una na hibutyag ni Attorney Roque nga nag-apply siya asylum sa the Netherlands. Meron na kaming listahan pero yung isa kasi darating siya dito. So puro foreign po yun? Yes, oo. Sa kahimtang ni FPRRD, sulod sa detention center. Sabi niya, wala din naman daw siyang ginagawa sa labas kasi hindi pa naman daw siya mayor. So might as well tumiram daw muna siya sa loob. So he's very friendly with people inside. So mayroon na silang banter eh. So Ma'am, nakita niyo mismo yung loob ng kanyang detention. Una makabisita kang FPRRD, kinahanglan pa mag-apply online ug si FPRRD matud pa ang magbuot kung pasudlon o dili. And then he said that he doesn't regret anything that he did sa pagtatrabaho niya para sa bayan at nakita naman daw ng bayan kung ano yung resulta ng kanyang serbisyo para sa bayan. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Usa ka 40 anyos nga lalaki sa Don Carlos, Bukidnon ang patay human gipusil samtang samdan sab ang kauban ining 72 anyos human nadamay sa maong hitabo. PNP dunay persons of interest sa kaso. Ani report. Dead on arrival sa ospital ang 40 anyos nga lalaking residente sa Purok 1-D, Barangay Maray-Maray, Don Carlos, Bukidnon. Human nga kalit gipusil sa wala mailang sospek. Base sa investigasyon sa PNP, adlong Sabado pasado alas 9 sa gabi, samtang adunay gipanguha nga gamit sa iyang motor ang biktima, kalit kining gipusil sa makadagang higayon. Gani, damay pa ang 72 anyos nga lalaki nga anaa sa ilang balay yang maigo sa saag nga bala. Abangan siya sir, pagsulod sa balay na sir, abangan siya, nakita tong biktima, directly gikuan sir, gibaril diretso. Human ang krimen, gilayong misibat ang sospek ngadto sa dili matino nga direksyon. Sa pagpanubay sa PNP, may gawas nga posibleng personal nga bangi ang motibo sa pagpamusil. This incident rooted sir sa land conflict sir between parties. So ang suspetsado parang layman po sa ka area sir in which itong mga biktima ang present occupied on that area. Aduna na persons of interest karon ang PNP. Rason nga gapanguha sila karon og ebidensya aron mapasaka ang kasong murder batok sa sospek, samtang ang nadamay na 72 anyos padayon kunong ginatambalan karon sa ospital ug anaa sa luwas nga kahimtang. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Taliwala sa pag-aresto kang former President Rodrigo Duterte, mas mukusog matud pa ang iyang kandidatura pagkamayor sa Davao City sumala sa usa ka political analyst. Ani report ni John D. Esteban. Sumala sa usa ka political analyst, mas mikusog ang kandidatura pagkamayor sa Davao City ni former President Rodrigo Duterte. Taliwala sa pag-aresto kaniya pinasikat sa International Criminal Court o ICC warrant sa reklamong crimes against humanity. Kini tungod sa pagbuilo sa mga rally sa supporters ni FPRRD ug ang pagkwestiyon sa katawhan sa pag-aresto kaniya nga alang kanila dili makatarunganon. Because of the momentum of the movement, it seems like it is swaying towards sa hugpong, especially with President Digong. Alam naman natin na medyo malakas talaga na kandidato si President Digong. At ngayon lalo pang lalakas. Apan napabilin paghihapong pangutana kung unsa na may tabo nga tua pa kini sa The Hague sa the Netherlands. Sabi na natin mananalo siya, but what's next? Makakauwi ba siya? Or baka lalong lalakas yung panawagan na iuwi siya kasi nanalo siya? Pero just the same, kung sabihin na natin na mananalo siya at hindi siya
makauwi. Of course, no, alam na natin may mga rules of succession tayo, no. So medyo magiging crucial ngayon yung labanan ng vice mayor, no. Kasi doon na ngayon magfo-focus yung mga tao kasi kung hindi makakaupo si Digong, no, dahil nandoon siya sa Netherlands. Sumala ni Commission on Elections Chair George Garcia sa interview sa Super Radio DZBB. Pwede gihapong maproklama nga mayor o galing madaog si FPRRD, gawas lang kung makumbikto na kini. Magpabilin matud pa ang ngalan ni Duterte sa balota. Apan, ana-ana sa Department of Interior and Local Government o DILG kung permanente o temporaryo nga mabakante ang posisyon. Base banggod sa Local Government Code, ang Vice Governor o Vice Mayor ang muassume sa katungdanan sa gobernador o mayor o galing mabakante ang maong mga posisyon. Ang mga kandidato pagka-Vice Mayor sa Davao, mao ang anak ni FPRRD nga si incumbent Davao City Mayor Baste Duterte, Councilor Bernard Alag, Oye Soriano Barcena o Richard Alcebar. Pwede sab matud pa makakampanya si Duterte og makabutar bisan anaa kini sa laing nasod. Katbang ni Duterte pagkamayor, mao sila kani Civil Service Commission Chair Carlo Nograles, Rodolfo Cobos, Jonathan Holaine ug Joselito Tan. Usa sa mamahimong legal remedy ni FPRRD mao ang pag-apply og interim release. Apan lantawon pa kung kini itugot sa ICC. Gumikan sukad pa, wala kini mitugot og interim release sa crimes against humanity apan ngadto lang sa obstruction of justice. Daan ng gihimugatan sa legal counsel ni Duterte nga si kanhi Executive Secretary Salvador Medaldea nga illegal ang pag-aresto kang FPRRD o gitawag kining kidnapping. Kauban si Bebot Cajes sa kamera, Jandy Esteban, 1 Mindanao. Dakpa na usa ka 37 anyos nga lalaki human matud pa na maligya og ilegal nga droga sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Nasiko pinaagi sa buy-bust operation sa PDEA 12 ug PNP ang 37 anyos nga lalaki human matud pa na maligya og ituang shabu sa Kalamansig, Sultan Kudarat pasado alas 8 Sabado sa gabi. Gilang suspect nga usa ka teacher in charge sa usa ka public elementary school sa maong lungsod. Matud sa PDEA 12, dugay na nilang gipaubo sa intelligence monitoring ang maong suspect kinsa nakuhaan og 9 ka gramo sa maong illegal nga droga nga mokantidad sa kapin 40,000 pesos. Mag-atuwang og kasong paglapas sa RA 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act ang maong suspect nga wala na mihatag og pahayag. Dugang sa PDEA 12 nga bisan matud pa gamay ang nakuhang kantidad sa shabu, importante matud pa nga dili gayud angay malambigit ang bisan kinsang opisyal sa buhatan sa edukasyon. Atol sa mabulokong pagpangampanya karong taliabot ang eleksyon, napaisip ba mo kung unsa ang dagway sa eleksyon human ang World War II? Kana ang hisgutan sa podcast sa award-winning journalist nga si Howie Severino. Ang Howie Severino presents Moments in Election History. Mao kana ang Mambo Magsaysay, kana ang gikonsiderang pinakaunang viral presidential campaign jingle nga gigamit ni kanhi Pangulong Ramon Magsaysay niadtong 1953. Ang istorya sa likod sa maong jingle pukiun ni Severino kauban ang history o political science experts, lakip ang anak mismo sa composer sa jingle nga si kanhi Senador Raul Manglapus. Dungan tang Maki-Throwback Thursday ugma March 20 sa managlahing streaming platforms sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Andam na ang mga member school sa NCAA para sa Season 100 Indoor Volleyball Tournament. Sa plug shoot pa lang, kita na ang excitement sa matag player. Saysay sa pipila ka players, dala nila karong season ang ilang mga natunan ni atong season 99. Sa Abril na sugdan ng NCAA Season 100 Indoor Volleyball, lakip ang Juniors Basketball Finals. Makita ka na sa GTV ug Heart of Asia. Ug mao kato mo uling balita sa Mindanao karong adlaw, mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas da komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.